medyo lutang-lutang ako. Pero gusto ko na lang 'tong i-share kasi ay my God, 222. Oh my God, angel number 222. Wala 'tong biro. Oh my God, on the spot. My God, this is live. No scripts at all. 222. Thank you so much, universe, for giving me an idea for today. Kasi tiga-nood na lang tayo. And 'pag lagi tayong tiga-nood sa buhay ng ibang tao, do'n naapektuhan yung mental health natin. Kasi kailangan natin makipagsabayan, 'di ba? Parang anything na nakita natin online, anything na tapos wala ka pang tulog, gano'n. Kung ano-ano pang kinakain mo kasi yun yung uso, 'di ba? Yun lang. Sunod lang tayo lagi sa uso. Ang hindi natin alam, hindi naman bagay sa atin lahat ng kino-consume natin. Hindi applicable sa atin lahat ng kino-consume natin. Hello, hello, video log. Ano bang topic ko today? Gusto ko mag-share ng something about, peace of mind, mental health, gano'n. Though kasi hindi naman ako professional dito, 'di ba? Parang umo-opinion lang din naman ako. Nagshi-share lang ako, pero may nakita kasi akong isang post na ano naman siya, mga pictures lang siya, pero parang, oo nga 'no, parang lahat nung nakita ko do'n is nag-agree ako. Parang siguro isa lang yung hindi, pero anyways, daanan na lang natin. I mean, share ko na lang din kasi feeling ko, oo nga 'no, marami ka naman makikitang videos about, how to take care of your mental health or how to have peace of mind, in YouTube, gano'n. Pero siyempre iba pa rin 'pag yung ano, alam mo na pinagdaanan ng ibang tao, gano'n. Like ako, parang gusto ko lang umopinyon about dito kasi ako nakaka-relate ako dun sa 'pag mga ganiyang topic na madalas marami tayong habits na akala natin okey lang, normal lang. Kasi ginagawa naman din ng ibang tao. So, why not, 'di ba? Gawin na din natin. I mean, wala namang mangyayari, wala naman nangyayari, wala namang pumipigil. Pero hindi natin alam. Minsan kasi may effect na siya na subtle lang, but if you going to look at it in the bigger picture, parang, "Oh my God, ang dami kong nasayang." Parang, "Oh my God, sana pala hindi ko siya ginawa." Kasi parang or else sana nag-improve ako, gano'n. Pero wala, nasayang yung oras, mga gano'n. And mental health mo din, 'di ba? Sana naging um, mas naging stable ka and mas nakaisip ka ng maraming magandang ideas. Pero dahil hindi okay yung habits mo, I mean, nabo-block yung potential mo, something like that. Bago tayo mag-start, isa lang 'to, angel number 111. Iba kasi dapat yung topic ko kaso wala, hindi ko parang hindi ko mabuo yung hindi ko mabuo yung concept ko. So eto kanina parang while I was taking a bath parang, oo nga 'no, biglang may 111. Tapos naisip ko, sige nga, ito na lang. Kasi yun na rin yung nako-connect-connect ko yung dots. Anyways, proceed na tayo. Nakita ko yung, post na 'to sa TikTok. Pero yung title niya kasi dito is, 8 Habits That Damage Your Brain. Naisip ko parang medyo OA naman yung damage your brain. Parang 'di ba puwedeng muna, maging aware muna tayo, maging kalmado muna tayo. Parang masyado naman na too late na kapag damage na, 'di ba? Parang naisip ko, ano ba 'to? Siguro dapat 8 habits that affects your mental health, gano'n. Pero naisip ko dito more on affects your, peace of mind, gano'n. Kasi parang siyempre peace of mind muna, tapos saka yung, mental health, tapos saka
Saka na yung brain damage. Huwag naman tayong pumunta sa brain damage, Diyos mio. Para namang alam ba yun, parang hindi mo na ba napansin, too late na ba talaga, gano'n? Sa ngayon mo lang napansin na parang, "Ay, okey may nangyari pala sa'kin, wala na tapos na, bye." Gano'n. So, ano muna tayo, more on peace of mind muna. Kasi kahit naman ako, nung binabasa ko 'to ta's napapansin ko parang, oo nga 'no, dumaan na rin naman ako sa times na, alam mo yun, I am not really okay. Parang marami na akong lows na pinagdaanan. So, naisip ko, hindi masyado ng OA yung damage your brain. Parang dun muna tayo. Siguro kasi social media, baka para mapa-click ka talaga, gano'n, mapabasa ka talaga, kailangan medyo exag. Okay, so I understand that part. Pero usually more on ano lang 'to, more on peace of mind kasi yun naman yung kailangan natin. Okey 'to, magsisimula na ako. Magfa-5 minutes na akong nag-i-intro. Okay, so 8 habits that, um, affects your peace of mind or your mental health. Sige, in any order na lang 'to. Social isolation. Well, ito totoo 'to. Kapag kaya ako, okey ngayon kasi yung setup ko, nasa bahay ako. So, dito ako nagwo-work. Ngayon, hindi na ako katulad before na nasa office ako. I mean, ano naman ako, masasabi ko na very privileged naman ako sa setup ko ngayon. And yeah, na-manifest ko rin yun before na nakuha ko yung ganito na bagay sa akin na setup. At least, alam mo yun, mas mas kalmado ako, mas nakukuha ko yung, kasi 'pag marami kasing tao sa paligid parang nag-o-overthink talaga ako na para lagi silang may masasabi at may masasabi. Tapos minsan, like yung nasabi ko sa previous na video, may mga times na kapag naka-confine ka kasi sa isang office, gano'n, tapos bawal lahat, gano'n. Ang hirap gumalaw, parang yung utak mo is sobrang occupied na nga dun sa hirap nung job. And then hindi ka pa wala ka pang pahinga to alam mo yun, just to listen to music, gano'n or to para makipagdaldalan. Kasi siyempre 'pag nakipagdaldalan ka sa ano, sa ibang tao, sasabihin wala kang ginagawa 'no? Parang ano na ba, nasaan ka na ba, nakailan ka na ba, yung mga gano'n. Depende sa anong klase ng trabaho mo, pero usually mino-monitor 'yan, eh. So hindi kayo puwedeng magtawanan, magdaldalan lang ng matagal, gano'n. So 'pag gano'n na naka-confine ka sa isang place na bawal lahat, parang ang hirap gumalaw. Para lagi kang ano, wala kang katahimikan. Mahirap na nga yung ginagawa mo, wala ka pang katahimikan sa utak. So, social isolation, yung okey naman ako ngayon sa setup ko and masaya ako. Like gusto ko yung ganito na tahimik lang, gano'n. Tapos nagagawa ko naman ng maayos yung mga tasks ko. Siguro ang problem ko lang sa social isolation is sobra na akong isolated, gano'n. Kasi talagang, um, kung nasa bahay ang work mo at nasa bahay ka lang din lagi, anong gagawin mo, 'di ba? Parang dun lang iikot yung mundo mo. So kung halimbawa kung stress ka dun sa ginagawa mo, dala mo siya sa bahay mo. Eh, what if nasa isang kwarto ka pa, gano'n? I mean ako naman hindi, inihiwalay ko talaga, eh, kasi ayoko nung gano'n na, magkasama yung work at saka, yung tulugan mo sa iisang space, gano'n. Kasi parang siyempre paano 'pag na-stress ka tapos na-stress ka din sa yung alam mo yung off hours mo, o di wala iisipin mo pa rin yun. So, imbes na nagkaroon ng separation yung work and life mo, 'di ba, parang na-blur yun and then wala, the whole day, every day, kahit weekdays off ka na, 'di ba, or rest day mo, 'di ba, parang iniisip mo pa rin yung work, gano'n. Nakaka-stress pa din or siguro kung may nagso-school, 'di ba, parang gano'n din siya.
it never stops. Parang nasa hamster wheel ka lang lagi. Tapos 'pag umokey na, saka lang magiging okey yung peace of mind mo. So, social isolation, yeah, lumabas kayo, yun lang. Ako kahit na lagi na akong isolated, ang ginagawa ko every, um, weekdays off, talagang lalabas at lalabas ako. Yun talaga, sigurado yun. Wala akong kasama, wala naman din ako kasama kasi yung mga friends ko parang, may kanya-kanya silang buhay and then nakakapag-usap naman kami kaunti, kaunti na ngayon kasi compare noon na talagang sobrang lapit ko lang sa kanila na magkakasama kami lagi araw-araw, gano'n. Iba na yung nag-iiba yung panahon, eh, and Um, siyempre nagkakaroon na ng iba-ibang priorities. So, hindi mo naman masisisi yung friends mo kung wala sila diyan for you and kung ikaw hindi ka naman din available for them, 'di ba? So, you have to make your own, routines, mga bagong routines to keep your mind to keep us sane, gano'n. Kasi kapag talaga na nagkaroon ka ng isolation, nakakaloko din siya, gano'n. Kahit na ako mahilig talaga ako sa me time. Hindi ako yung tipong clingy sa ibang tao, pero 'pag din siyempre sobrang isolated na ako, parang at some point maghahanap ka rin ng ano, ng kausap, gano'n. So, ang ginagawa ko na lang, ano, regular nagpapa-manicure, pedicure ako, gano'n. Chinichika-chika ko yung, gumagawa, gano'n, or yung nagugupit ng buhok, gano'n. What else? Siguro ano na lang, yeah, transportation gano'n, magpapa-laundry ako gano'n. Ano din, parang gagawa ka ng small talk sa ibang tao and then usually naman 'pag nag-start ka ng maganda, magre-respond din sila ng maganda sa'yo. So, anong point para may mangyaring masama or mag-away kayo, 'di ba? Parang ayun, small ways para to keep you okay, para kasi importante rin na may kausap ka. Kahit papaano. Like, oo, masaya na mag-isa, masaya na isolated, pero, at some point kailangan din natin 'yan, mga, um, small talks 'pag ano, 'pag may time. Next, lipat naman tayo. Poor sleeping habits. Oh my God, ako lang 'to kanina. I mean, ang napansin ko dito sa poor sleeping habits, madalas kasi 'di ba, mahilig tayong mag-phone, gano'n, lagi tayong occupied sa mga bagay-bagay, marami tayong activities. Hindi tayo nakakatulog na maayos. Pero minsan, um, 'pag yung sleeping habits mo is putol-putol, halimbawa, usually 'pag panggabi ka, hindi ka puwedeng matulog agad kasi hindi ka naman din inaantok. So, ang gagawin mo, hihintayin mo talaga na makatulog. Tapos maya-maya 'pag may maingay or may maliwanag, gano'n, magigising ka kaagad, gano'n. So, iintayin mo uli kung kailan ka uli makakatulog. So, hindi siya yung complete na yung sinasabi natin na 8 hours. Like minsan, oo naman, nakakatulog naman ako ng dire-diretso, gano'n. Kaya kung napapansin niyo, 'di ba may iba sa social media nagre-recommend sila na parang sleeping ano, like pills, gano'n. Parang this is not medical, napansin ko lang naman 'yun. I mean, I'm not recommending on something, I'm not a professional here, but 'yun lang yung napansin ko na bigla na lang nagsusulputan itong mga pampatulog, gano'n. Kasi marami din talaga tao na nahihirapan na matulog and kapag hindi maayos yung tulog mo, yung parang alam mo yung feeling na lutang ka, gano'n. Like nakatulog ka ng sabihin natin ng mga 5 hours or less than that. Akala mo okey ka na pero feeling mo para kang ano, parang hindi ka makapag-function ng maayos kung hindi ka magkakape, mga gano'n. So, madalas 'yan, nangyayari 'yan sa'kin. And yun, kanina nga lang gano'n. Though kanina hindi naman kasi maayos naman yung tulog ko nung morning. Ay, ano na pa pala, maaga pa pala. Oo nga, umaga pa. Oo, basta nakatulog ako kanina ng ilang oras and then kanina na may ilang oras basta putol siya, eh. Tapos ang nangyari sa'kin,
para ako nagkakaroon ng nightmares. Hindi ko alam basta dalawa yun, hindi ko na lang ikukuwento kasi parang medyo siya, graphic. Parang ayokong balikan yung masamang panaginip, hindi ko gusto. So yun, to keep you para para hindi na siya sumama sa mga additional na problems mo if you are a overthinker, gano'n. Yeah, keep, a full, uh, 8 hours of sleep o hindi naman 8, sabihin natin ang normal mo is 6 or 7 gano'n. Yung tipong paggising mo talaga is alam mo, ikaw naman yung makakaalam niyan, 'di ba? Pero nakakatulong kasi talaga yung magandang sleeping habits para makapag-isip tayo ng maayos. Para yung mga plans mo, yung mga task mo kasi alam mo yun kapag 'pag lutang ka, 'di ba, titigil ka pa ng ng mga 30 minutes para lang maayos para lang magmulat ka talaga na, okey, I'm I'm awake, I'm not in the astral realm, mga gano'n. Hindi, nasa realidad ako, 'di ba? So, kailangan iaayos mo pa. Unlike kapag maayos yung gising mo, dire-diretso ka. 'Pag gising mo, matatandaan mo na kung ano yung task mo for today, kung anong gagawin mo, maliligo ka na ba agad, gano'n. Or let's say magbabasa ka ba muna, mga gano'n. May plan ka na. Next, lipat tayo. Staying in the dark too much. Okay. Siguro kapag masyadong madilim lagi yung kwarto mo. Ewan ko, ako ito napapansin ko. Kasi noon 'di ba dumating yung, ano yun like the pandy gano'n. If you know, if you know, you know, pandemic. 'Di ba like sobrang naging isolated tayo sa mga spaces natin. And ako napansin ko 'yan na kapag talaga ang dilim-dilim ng kwarto, mas lalo ako nagkakaroon ng nightmares, gano'n. Konektado na rin 'yun do'n sa poor sleeping habits kasi talagang, ano ba 'yun? Bakit kaya minsan kaya kailangan mong buhayin yung ilaw 'pag matutulog ka. Kasi minsan 'pag madilim talaga, ewan ko ba, like hindi na naman ako yung bata na natatakot sa dilim pero hindi rin naman ako yung tipong taong nanonood ng mga horror and similar na pero talaga naman 'pag totally blackout yung room, parang sigurado at sigurado meron akong nightmare niyan, gano'n. So, ang ginagawa ko minsan, pagbabuhayin ko yung ilaw na wala naman akong kasamang iba sa sa room, gano'n. So, ako lang. I mean, noon naman kasi nakapag-apartment na ako ng sobrang matagal na taon na. So, sanay ako din ako na may mga kasama sa room, gano'n. So, sanay ako na matulog ng kahit na buhay yung ilaw or patay yung ilaw. Pero kapag ako lang yung mag-isa, gano'n, ang gagawin ko bubuksan ko yung, curtains kasi may ilaw naman yung poste sa labas ng bahay, gano'n. Or minsan, bubuhayin ko na lang yung ilaw, gano'n. Kasi medyo pagod ka na naman, at inaantok ka na rin lang. I mean, para lang maiwasan ko um, yung mga nightmares. Kasi ang vivid na ng mga panaginip ko and kapag hindi siya maganda, hindi talaga siya maganda. Gano'n, parang nakakatakot. Kanina kanina gano'n, eh. Kaya biglang pinilit ko talaga na gumising. Kaya yung ko ngayon parang medyo lutang-lutang ako. Pero gusto ko na lang 'tong i-share kasi ay my God, 222. Oh my God, angel number 222. Wala 'tong biro. Oh my God, on the spot. My God, this is live. No scripts at all. 222. Thank you so much, universe, for giving me an idea for today. I'm on 18 minutes na. My God. My God. Oh, 'di ba? Gusto ko lang kasi kanina parang wala akong topic sa isip ko, universe, ito na lang sana yung topic ko. Sige na. Binigyan niya ako ng ng topic at nakita niyo, angel number 222. Ayan. Tinutulungan niya ako today, oo.
Gusto siguro niyang sabihin na, "Wala ka ng masabi 'no? Kung ano-ano na lang ano mo, o sige tulungan kita, bigyan kita ng downloads." Ayan, tug-223 na. Okay, next. Eto, blasting on your headphones on full volume. Eto medyo hindi ko naman 'to ginagawa kasi parang alam ko naman na, alam mo, common sense naman, 'di ba? 'Pag naman finul blast mo talaga yung headphone mo ano, habang 'pag finul blast mo yung headphone mo habang nakikinig ng music, eh, talaga namang mabibingi ka, 'di ba? Hindi naman na ano 'yan, hindi na kailangan ng pruweba diyan. Siguro isang ano na lang para sa health, mental health, gano'n. Ang naisip ko dito, aside from blasting your headphones on full volume, when you are listening to music na alam mo 'yun, alam mong dark, 'di ba? 'Di ba? Kaya hindi naman natin siguro kailangang i-explain 'yun. Kapag hindi naman talaga masaya yung music, yung parang yung content niya is really negative, 'di ba? Maapektuhan at maapektuhan ka. Siguro puwede niyong sabihin na, "Ay, OA ka lang naman, eh, parang noon pa naman may mga ganyan na talaga ng klase ng music." Pero come on, um, may mga music kasi, ito, share ko na lang sa'kin since ako naman yung nagkukuwento. 'Pag halimbawa na may gusto ko na aralin, gano'n, ang papakinggan ko lang is yung sabihin natin na classical or hindi naman classical. More on parang instrumental, more on easy listening, ayun. Easy listening na music or minsan talagang yung walang lyrics. Kasi mas nakakapag-focus ako and at the same time, yung emotions ko is okay siya. So, parang nalilibang yung isip mo and at the same time, nakakapag-focus ka sa kung ano yung binabasa mo, kung ano yung inaaral mo. Compare to kapag halimbawa, may lyrics ka na iintindihin, gano'n. Parang pinagsasabay mo siya, eh. Nako-confuse ka or halimbawa masyadong lively yung ano, yung tugtog, gano'n, masyadong loud, masyadong maingay. Like paano mo should I sh medyo medyo preachy ba ako dito? Sorry, medyo judgmental ba ako dito na, eh, bakit naman ako naghe-headphones naman ako ng malakas pero naiintindihan ko pa rin yung mga ginagawa ko. Oh, well, anyway, okay, sige. Sabihin na natin na this part, um is subjective, depende sa kung sino yung makakanood nito, kung applicable sa'yo o hindi. I'm not going to push anything naman, nagkukuwento lang ako dito. Next, lipat tayo, consuming too much negative news. Eto, feeling ko naman makaka-relate naman dito sa lahat na lagi na lang naman kasi may negative news, eh. I mean kahit noon naman din, infancy pa lang nung social media, noon kasi yung social media I mean ako kasi millennial ako, so na nakita ko yung transition from analog to where we are right now. So, ang laki talaga ng change pagdating sa technology. Like yung mga hinihiling ko nung bata pa ako na parang sana yung mga pinapanood ko sa TV ma-save ko, sana merong maimbento na something na puwedeng i-save yung mga napapanood ko na kasi noon kasi magtu-tune in ka lang dun sa channel and 'pag nakalampas ka, na wala na, tapos na. Hindi mo na mapapanood yun, iiyak ka na lang, gano'n. Kasi nakakalimutan mo or may pinapanood yung iba, so iiyak ka kasi hindi naman, "Ilipat natin 'to sa ganitong channel kasi ito na same time sila't sila." 'Di ba? Pero ngayon kasi puwede mo ng piliin, 'di ba? Dina-download na siya, ano 'pag halimbawa ako ng content, ganyan, 'di ba? Hindi mo mapapanood ngayon kasi busy ka. Pero after next time, several weeks or months, baka mag-pop up siya sa ano mo, sa front page mo, mapapanood mo na siya, 'di ba? So, gano'n klaseng technology. And sa bilis ng technology ngayon, ang bilis din ng negative news. My God! And iba pa yung tao na totally nag-spread talaga sila ng bad news. Kasi siyempre, ang tao kasi mahilig sa drama, mahilig sa, "Oh my God, talaga ba?" Ganyan type of content, exaggerated na content. So,
alam mo yun, may mga nagke-create talaga ng issues, news, content na para mag-gather lang ng manguha lang ng atensyon, 'di ba? So, imaginin mo kung may problema ka na in real life, ganyan, tapos nagko-consume ka pa talaga heavily on negativity sa social media, 'di ba? Paano na si mental health? Paano ang peace of mind mo? Wala ka talagang peace of mind niyan, gano'n. Kasi ang dami-dami mong iniisip in as I mean, siyempre magdo-doom scroll ka pa gano'n, kasi gusto mo malaman yung end to end ng bawat balita, ng bawat bago. Bigla, ay may magpa-pop up, may nag-comment tapos hindi mo gusto, aawayin mo pa, 'di ba? Ku ano, dati naging active pa ako no'n sa ano, sa X, sa Twitter. Kasi siyempre may sarili kang opinyon and then may opinyon yung mga iba, gusto mong malaman, gusto mong makibalita, gusto mong makaalam. Kaso hindi natin mafi-filter dun yung mga gusto natin na opinyon, 'di ba? Lalo na kung nagta-thrive siya sa negativity or dun sa mga siyempre 'pag nagbabatuhan na ng opinyon yung mga tao, gano'n, parang mas nagge-generate siya ng engagement, 'di ba? So, kung yung platform na yun is nagta-thrive sa gano'n, so paano mo pa ifi-filter yung mga ayaw mong makita? Lahat talaga makikita mo. You have to kailangan mong tibayin yung loob mo. Kailangan mo pigilan yung sarili mo na 'wag mo nang patulan kasi talagang troll sila, gano'n. Wala kang magagawa, eh. 'Pag hindi nagsumang-ayon sa opinyon mo, wala. Ikaw yung mag-a-adjust na, "I don't need this too much negativity." Kailangan mong bahala na kayo kung anong gusto niyong isipin, mga gano'n. For example, eto, for sure naman sa mga sasabihin ko marami din na hindi sasang-ayon. Anong magagawa ko? Kailangan ko ba i-please lahat? Hindi, 'di ba? So, wala akong magagawa. I just have to say my own opinion and kung hindi mo siya nagustuhan, up to you. I'm not going to force you na, "Uy, ako yung tama." Gano'n, 'di ba? Hindi naman. Parang piliin natin kung ano yung mga content na iko-consume natin, gano'n. Though sabihin na natin na importante rin kasi naman na mag-usap talaga or talakayin yung mga issues na alam natin na alam mo yun, that will touch the ano bang English na nakalimutan ko. Alam mo yung term na parang alam mo na may masasaktan pero kailangan mo siyang sabihin, gano'n, ng mga type of content, gano'n, something too real. Kasi halimbawa, mga social news, something na nakakaapak sa mga rights ng mga tao, 'di ba? Kailangan may magsalita kasi or else patuloy na maa-abuse yung karapatan ng ibang tao, 'di ba? Mga ganyang klase na news, 'di ba? Maraming nag-e-engage sa ganyan. And then marami din na magto-troll, gano'n. So, ikaw as nanonood, parang if you want some peace of mind, pero at the same time gusto mo din na makibalita kasi kailangan may alam tayo, importante na magtanong tayo, importante na makialam tayo, lalo na kung, um, it's really, makakaapekto talaga siya ng sobra sa atin, gano'n. Eh, di just read it. And do not engage too much. Like hayaan mong yung ibang tao na mas may kapasidad na makipag-debate, makipag-engage sa tao na hindi sasang-ayon sa opinion mo, hayaan mo sila. Like ako ginagawa ko yun, eh, 'di ba kaya nga minsan may heart lang dun sa gilid. Like if you agree with the opinion, just heart it. You don't have to comment pa namang extra, gano'n. Kasi for sure may magre-reply at magre-reply sa'yo, gano'n. So, magla ka na naman sa stress. Parang tapos na ako dun sa topic na yun, eh, tapos biglang may nag-reply pa, 'di ba? Tapos bigla na lang uminit yung ulo mo kasi hindi sang-ayon dun sa opinion mo. Re-reply ka na naman. Tapos re-reply din siya, re-reply ka din. Oh, 'di ba? So, hindi na natapos. Nasayang yung oras mo ng ilang oras just to, alam mo yun, makipag-away lang online. Na in
the next day naman wala na yun. Or bigla na lang sasabihin nung kaaway mo parang, "Oh, it's not a big deal," or "It's not that deep." Bigla ka na lang gaganunin, 'di ba? Parang nagko-comment ako ng ano, ng buong puso, 'di ba? Tapos sasabihin mo, "It's not that deep." Bigla na lang gano'n. So, parang wala, talo ka, na-stress ka, eh. That's life. Anyway, forward tayo. Barely moving throughout the day. Ayan, bed rotting. Actually ako, kailangan kong umalis. Kailangan ko talaga lumabas, oo. I mean, medyo mahal na yung mga paglabas-labas ngayon, totoo 'yan. Kasi siyempre kakain ka lagi tapos magko-consume siya ng pera, gano'n. Gusto natin magtipid, pero hindi, kailangan din talaga nating lumabas. Yung kahit yung mag-isa lang tayo, 'di ba? Kaya akong ginagawa ko ito na lang, yung eto kaya ako merong book, gano'n. Alam ko lagi ko na 'tong lagi ko hindi ko talaga siya matapos-tapos. 'Pag pupunta ako sa cafe tapos babasahin ko siya, mga ilang pages lang talaga yung nababasa ko, gano'n. Medyo mabagal talaga ako magbasa and gusto ko yung iniintindi ko talaga siya ng isa-isa para hindi naman ako nakikipagkarera sa pabilisan magbasa. It's just that gusto ko lang talaga maintindihan yung book. So gano'n, ang naisip ko kasi medyo mas mura siya kasi siyempre bibili ka ng book, matagal mo na siya iko-consume. Well, depende kung nagbabasa ka or talaga or hindi. Ako kasi hindi ako palabasa. So sa akin matagal na 'yan. So yun lang, parang imbes na titingin ako ng mga maeengganyo kong tumingin sa labas ng mga, "Ay, may bagong damit. Ay, may bagong ganito. Ay, maganda." Ta's nauubos yung pera ko. Hindi, pumunta ka sa cafe, bili ka lang ng kape, ganyan. Tapos magbasa ka, gano'n. Kumain ka na sa bahay, gano'n, kung gusto mo magtipid. Pero ang importante kasi is nakalabas ka sa araw na yun. Like hindi ka nag-bed rot lang buong maghapon, gano'n. At least nakalakad ka pa, 'di ba? Like kung halimbawa, ano ba iba? Exercise. Oh my God, exercise, please. I mean, hindi ako sobrang sipag na mag-exercise pero at least I want to, you know, maglakad and magbuhat-buhat ng yung kaya ko lang, 'di ba? Importante is na-exercise mo yung katawan mo, gano'n. Kasi talagang wala, maaapektuhan yung health mo in the long run kapag akala natin kasi kapag nakaupo lang tayo, wala naman nangyayari, Wala namang mangyayari sa'kin masama kasi nandito lang naman ako sa bahay, 'di ba? Yeah, oo, nasa bahay ka lang, pero sedentary lifestyle 'yan, 'di ba? Kapag nandiyan ka sa bahay, ang gagawin mo lang is magso-scroll ka lang na magso-scroll, 'di ba? Or manonood ka lang na manonood. So, wala ka ng iba nakikita, puro 'yan lang. So, masa-stress ka lang, 'di ba? 'Pag wala ka ng panonoorin, wala ka ng ido-doom scroll, anong gagawin mo, 'di ba? Wala, maghahanap ka pa rin ng additional na dopamine sa paligid mo. Kung lumabas ka, 'di ba, sabihin natin umupo ka lang sa cafe, 'di ba? Just observe people. You don't have to talk if you don't want to. Pero at least, 'di ba, may nangyari sa'yo. I mean, hindi natin alam. Marami kang ma-experience throughout the day kung lalabas ka. If you just sit in a cafe, 'di ba? Kung halimbawa ano ka lang, window shopping ka lang, huwag kang bumili kasi nagtitipid ka. Maglakad ka lang talaga sa mall, 'di ba? Malaking difference na 'yon, 'di ba? Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa'yo sa isang araw. Sana naman maganda, please mag-ingat ka naman. Huwag naman yung, "Hindi, lumabas ako, kasi sabi niya lumabas daw ako." Tapos biglang may nangyari naman sa'yo masama. Like, come on, take care of yourself, 'di ba? Is common sense na 'yon. Next, consuming too much sugar. I mean, totoo 'to, consuming too much sugar because alam natin na masarap yung cakes, masarap yung coffee sa SB. Oh my God, favorites. Pero kapag wala, tataba ka talaga. Ayun, and magiging ano ka, magiging sluggish ka. Alam mo yung sluggish? Wait lang, may Tagalog ba ng sluggish? Matamlay, ayun. Sluggishness, katamaran, sluggishly, matamlay. Matamlay, oo.
Kasi pansinin mo kapag hindi natin minsan maiiwasan na kumain ng mga fast food, gano'n, processed foods, gano'n. Kahit na sabihin natin na, "Oh my God, kailangan natin na maging healthy, kailangan healthy foods lang lagi." Hmm, oo naman, dapat naman talaga gano'n yung ginagawa natin. Kaso minsan kapag halimbawa masyadong, alam mo 'yun, wala kang time para mag-prepare, maybe because tinatamad ka or hindi ka marunong magluto or kasi nakatira ka malayo o wala ka sa bahay mo. Maybe nag-a-apartment ka, gano'n. Tapos may kakainan naman sa labas. So, do'n ka na lang kakain. What happened is you consume too much sugar. And again, I'm not a professional here. I'm not a dietitian. I'm not a nutritionist. Pero in my opinion lang, pagdating sa sugar, pagdating sa mga sweets, ako kinokontrol ko na siya ngayon kasi ngayon na hindi na ako bata, eh. Like hindi na ako magkakaroon talaga ng difference when you are, um, 'pag dumadagdag yung age mo. I'm not too old naman, pero 'pag wala ka na dun sa teenage years mo, parang tapos sobrang yung diet mo pa is hindi maganda, may mararamdaman ka sa katawan mo. I mean ako, sobrang thankful na lang ako kasi before nagkakaroon talaga ako may mga office mate talaga ako na hindi pa naman sila tipong wala pa silang 40, gano'n. Pero parang, talaga ba? Parang may conditions na sila, may nagme-maintenance na sila ng gamot. What? Gano'n. And then so ako sobrang thankful pa pala ako na wala ako sa gano'n, 'di ba? So, iintayin ko pa ba na dumating ako sa point na gano'n? Siyempre hindi, 'di ba? So, yeah, ayun, exercise tapos, yeah, control your intake of everything, 'di ba? Always keep things in moderation. Gano'n naman lagi yung sinasabi, and ano bang masama kung susundin natin, 'di ba? It's for our own sorry, it's for our own, health, for our own good. Next, eto, I think last na 'to, eh. Ayan, last na 'to. Too much screen time. O, 'di ba? Makaabot ba ako ng 40 minutes? Feeling ko. I try to keep it hanggang 40 minutes na lang. Too much screen time. Oh, yeah, I'm looking at the screen. O, 'di ba? I'm looking at the screen. So, hindi na bago 'to, eh. Matagal na 'to, eh. Ever since nagkaroon ng mga doom scrollings. Kasi noon, social media hindi naman talaga siya gano'n ka-addicting because infancy of social media, wala lang, i-a-add mo lang talaga yung mga friends mo, gano'n lang. Parang really socializing lang talaga siya. Pero kasi nung dumating yung time na nagkaroon na ng way para ma-monetize ang social media, and then, alam mo yun, ang dami mo ng puwedeng gawin na lahat na ng ideas masyado ng mabilis. Puwede mo ng, i-record gano'n, tapos eto ginagawa ko, magre-record ako ta's mag-a-upload ako, 'di ba? Mas madali na ngayon compare noon na halos wala ka talagang makikita na content kasi literal walang content kasi ang titignan mo lang is profile picture, puro pictures lang tapos mga testimonial. Kung naabutan mo pa yun, oh my God, "Hi, we're old." Gano'n. Wala, puro gano'n lang babasahin mo ta's paulit-ulit, walang content. Ang content na titingnan mo is probably sa internet, pero siyempre hindi pa rin naman gano'n kadami yung makikita mo na content do'n. So, yung mga tao nanonood pa rin ng TV, reading books, gano'n, and may time pa na mag-usap, gano'n. Marami pang time, gano'n. Talaga mas may, real life so socializing, tama ba yung term ko? Sorry. Mas nakakapag-usap pa tayo in real life, gano'n. Compare ngayon na talagang lahat is puro online. Ngayon, ang worry ko dito kasi marami naman na videos about the screen time na it damages your mental health, gano'n. Marami ng videos. Pero ako kasi ang concern ko dito is about, your dreams, gano'n. Kasi sabihin natin na ito, manifestation, affirmation, ganyan-ganyan.
paano nga magkakatotoo yang mga mina-manifest mo kung hindi ka naman gumagalaw? You're not taking action, 'di ba? Parang doom scrolling lang, bed rotting lang, gano'n. Well, sabihin natin na okay kasi naghahanap ako ng inspiration, valid, okay. Pero yung doom scrolling is still valid pa ba? 'Pag halimbawa, ayan, may bago ka nakita pop up sa FYP mo na bagong, "Ay, alam mo ba may nakitang gano'n sa ilalim ng dagat." Oh my God, ayan na, ang daming rabbit hole. Ano yung nakita nila sa ilalim ng dagat, gano'n. May alien sa ilalim ng dagat, gano'n. So, mag-search ka na, magbo-browse ka na ng magbo-browse tapos doom scrolling. Kung hindi naman gano'n, what else? Buhay ng ibang tao, "Ay, may bagong issue si ganyan. Ay, ano, may bago, nasangkot sa kung anong ganyan-ganyan. Ay, talaga ba?" O rabbit hole uli. Yan, browse ka na naman ng browse, ilang oras ka na naman nasa cellphone, wala na nangyari. Ano ang nangyari sa plans? Ano ang nangyari sa ating dreams? Wala, na-postpone, na-delay, na-onsyami. Na-onsyami. Ginagamit mo ba yung term na yun, na-onsyami? Pero yun yung alam ko, yung 'pag parang naudlot, napurndada. Oh my God, may terms are so old. Yan, napurndada. Kasi walang nangyayari kasi busy ka sa pag-cheer up sa ibang tao, busy ka sa pagche-check out sa buhay ng ibang tao sa social media. Too much screen time, 'di ba? Kesa nakapag-start ka na ng something, 'di ba, walang nangyayari. So, ano gagawin natin? 'Di ba? O alam mo na ngayon, 'di ba? I mean, sinasabi na 'to sa'tin ng matagal na talaga. Na paulit-ulit na lang din sa nakita ko nga sa ano, nakita ko nga sa social media. Ibig sabihin maraming gumagawa ng content about keeping our, well-being. O dadagdag na ako dun, gumawa ako ng video. Pero 'di ba, reminder siya na unahin natin yung sarili natin na marami pang bukas para mag mag-browse ng content sa social media. So, i-limit natin siya paunti-unti and then mag-focus tayo dun sa mga dreams natin. May time ka na mag-research ng mga, alam mo yun, mas makabuluhan na information. Like kung kaya natin piliin yung content na iko-consume natin online, that means kaya din nating piliin yung mga iko-consume natin in real life, 'di ba? Para para magkaroon naman ng saysay yung buhay natin, 'di ba? Kasi ngayon, ang hirap na na tiga-nood lang tayo, eh. Ayun, siguro iiwanan ko 'yun sa ganito, lampas na ako ng 40 minutes. Pero iiwanan ko siya dito ng madalas kasi tiga-nood na lang tayo. And 'pag lagi tayong tiga-nood sa buhay ng ibang tao, do'n naapektuhan yung mental health natin. Kasi kailangan natin makipagsabayan, eh, 'di ba? Parang anything na nakita natin online, anything na ano, tapos wala ka pang tulog, gano'n. Kung ano-ano pang kinakain mo kasi 'yun yung uso. 'Di ba? Yun lang. Sunod lang tayo lagi sa uso. Ang hindi natin alam, hindi naman bagay sa atin lahat ng kino-consume natin. Hindi applicable sa atin lahat ng kino-consume natin. Hindi natin maaabot lahat ng kino-consume natin. Masyadong malayo sa katotohanan yung kino-consume natin. For example, ako halimbawa, mga spirituality, medyo binabawasan ko, nagmi-mix ako ng iba kasi may bukas pa naman para mag-browse ako ng mga ganyan-ganyan, para mag-research ako about the spirituality. Hindi naman siya tatakbo, eh, 'di ba? Parang it will be there and in time baka ako na yung mag-contribute sa gano'ng klase ng topic, 'di ba? Kasi meron akong matututunan in the real world na puwede kong iambag through social media, o 'di ba? What if if we, lessen our screen times, 'di ba? Mag-explore ka in real life, eh, may matututunan ka na experience mo, puwede mo siya i-share online, 'di ba? Wala kang camera, phone, o 'di ba? Dun sa isang app sa TikTok ka, o 'di ba? Real life 'yun, 'di ba? Kahit anong hanash na meron na dun, 'di ba?
Lahat na pinag-uusapan, 'di ba? Ang dali na lang, oh, 'di ba? What if meron kang maisip na idea, gano'n, contribute mo, 'di ba? Malay mo may matulungan ka, oh, 'di ba? Eto sana may matulungan ako kahit na sana may naintindihan ka, oh, 'di ba? Eh, kung hindi mo naman maintindihan, eh, di thank you sa pakikinig. Wala lang, 'di ba? What a great day, gano'n. I hope you are doing well, and if you are not in a good place, do not worry. 'Wag kang mag-doom scroll muna. I mean, may solution at may solution ka na makikita sa problems mo. Um, yeah, take good care of yourself, take good care of your mental health, your our peace of mind kasi sobrang priceless niyan, pinakaimportante sa lahat. In my years of na nabubuhay ako at ang dami kong lows na pinagdaanan, napakaimportante ng um, peace of mind. Walang makakabili niyan, wala talaga. Yun lang, bye bye.